Good morning guys. So it's 6 a.m. and ayan, meron kaming ride ngayon ng mga tropa. Si Elot dumating na. So convoy kami papuntang Tagaytay nito. So ayan, nandito ngayon kami sa may Petron, sa may Tagaytay, sa may tabi to ng Cafe Moto. Andiyan na din si Ed, yan yung blue na Vespa. At iniintay namin dumating si best friend. Ayan, lumitaw na ang haring araw. O, ito na si best friend from Nasugbu, yung racer natin. So ayan, nag-gas up lang kami at pinlano kung ano yung ruta, tinignan sa mapa. Ayan, hindi si Kernel Busita yan tropa namin yan, si Kinito yan, si best friend. Mga dumihan din lang. Doon din sa Galugad Baboy, marami sa Galugad Baboy. Gulugod yun, di galugad. Gulugod ka ng galugad. Gulugod. So ayan si Ed, gugutom na daw siya. At hinahanap naman ni Kernel Busita, best friend pala, kung ano yung unang madadaanan namin na pwedeng kainan. And so after ng konting bulaan ay dumiretso na nga kami at dito kami dumaan sa may pababa ng Nara Hill. Sobrang kipot pala ng kalsada dito at saka sobrang tarik talaga. Puro bangin yung magkabilang side. Si Elot yung nag-guide sa amin pababa dito kasi first time namin dumaan dito. At very spectacular ang sunrise view dito guys. Ayan. So pababa pa rin yan. Actually mahaba pa yung tatakbuhin namin dyan Tumigil lang kami dito after namin dumaan dun sa downtown. Kasi masyadong mausok dun. Marami nagsisiga. Kaya pagdating namin dito parang amoy tinapa na kami. Sunrise. At ayun, tumuloy na nga kami. At pagdating naman namin dito sa baba, ito naman yung scene. So tabi ng lake to ng Taal at tinitignan-tignan namin baka may makita kaming mga buto dyan ng sabongero. At may konting kaming mga video at saka mga pictures dyan. Actually nanggaling na kami dati dito nila Elot at saka ni Ed. Nag-ride na rin kami dito years back noong mga Aerox days namin. Nakita mo to. Sabongero na ito. Yup. Amerikano kandila. Direto. At eto na nga guys, kung kaya kami naman ay sobrang bilis magmotor kanina dahil gutom na sa Ed. Kaya eto na ang aming mami with beef and egg. Ayan, napakasarap po niyan. At pagkatapos niyan ay tumulak na ulit kami at may tinigilan uli kaming tabi ng lake. So ayan, medyo mainit dito sa lugar na to. Nag-video muna kami dyan at konting picture at hindi ko inaalis yung aking helmet kasi sayang naman ang aking skincare dyan. So ayan guys, naka half face helmet lang ako kasi para medyo malamig yung ride. Pero huwag nyo akong gagayahin kasi pag maglo-long ride kayo dapat naka full face kayo para mas safe. And so dire-diretso lang kami. Ngayon naman ay paakyat na kami dito sa papuntang Mount Gulugod Baboy. Yung laging sinasabi ni best friend na Galugad Baboy. Mali yun Gulugod Baboy talaga siya. So ayan, paakyat yung daan na yan. Tas paliit yung daan. Medyo may mga sirang kalsada dito. So ayan, sa may right side ko, yun yung Mount
Gulugod Baboy. Instagrammable na bundok to. Madalas makikita nyo to sa TikTok. May mga drone shots siya. So ayan, nandito na kami sa pinaka-ibabaw. Magpa-park lang kami dyan, and then after that ay meron kayong iti-trekking dyan siguro mga 5 minutes lang na hike. Tapos dadating yung pinaka-summit. Yun yung talagang pinaka-tuktok ng bundok. At dito ay makikita natin yung breathtaking view ng Laguna. Makikita natin dyan yung overview ng lake. Tapos may mga island at saka mountains. At mayroon pang kakaibang mountain kaming nakita dito. Galing, ang ganda na. Nagod kayo nakikita eh. Tayo. Ang haba din pala nung kasya. Ayun yun. Matakin pera. Yung kausap mo, yung kausap ko okay na eh. Hindi. Sabi, sige na, mamaya mo na yan. Ayaw pa nung isa. Pera yun eh. Kaya tayo kayo magkano ba? Ano sinabi? Umorder lang ng magandang klaseng shabu eh. Nakatalahan ko. Vlog ka na. Hello, welcome to my vlog. My vlog, welcome to my guys. Guys, At ito nga, dahil sa sobrang ganda ng view dito ay napa-zoom ako gamit ang aking tag 225 na cellphone dito sa isang bangka na lalayag, at kitang-kita naman natin dito na mayroong 7 mangingisda na naghahagis ng lambat. Ayan, at tulong-tulong nilang hinihila yung lambat nila. Ayan, at ngayon naman ay naisipan kong i-zoom itong isang isla. At ayan, mayroon na nakatirik na 13 bahay dito. Ayan. So ayan, napakaganda ng view dito sa Mount Gulugod Baboy. Actually, ito yung tinatawag nilang Mount Gulugod Baboy, yung area na yan. At meron ditong bakang napakagaling magbalanse, nasa may gilid siya ng bundok pero hindi siya nahuhulog. Yan. Yung bundok na yan ay pwede nyong i-hike. Malapit lang naman yan. So dahil mainit ay pumunta muna kami dito sa kalapit na tindahan na sa bawat upo mo ay may bayad. Pero hindi naman kami nagbayad kasi bibili ka lang sa kanila, sa tindahan nila. So bibili kami ng kape, soft drinks. At ayan, ito yung view ng Mount Gulugod Baboy. At ito yung tindahan ni ate. Medyo maraming kwento tong si ate. At ito nga, after namin na magkape at mag soft drinks ay nag-decide kami na bumaba na ng bundok kasi kumukulo na naman daw ang tiyan ni Ed at nagugutom na daw siya. At lunch time na din naman. So ito uli ang huling view dito sa Mount Gulugod Baboy. Medyo may kainitan na ngayon dito pero malamig naman yung simoy ng hangin. At nag-uumpisa nang mag-deteriorate ang papaya extract sa pisngi ko. At ito nga, habang kami naman ay papunta sa aming lunch ay nagkaroon naman ng sira ang motor ni Colonel ni best friend. Sa sobrang tulin ng kanyang motor at sa kanyang mga sudden braking ay kumalas ang kanyang disc brake. Ayan, kasi naman yung preno ni best friend ay singnipis na ng kartulina. Ayan o. At sabi nga ni best friend, basta natakbo. Ay kaso nga lang ay di walang tigil. So buti na lang nung nasiraan si best friend ay nandito kami sa tapat ng Yamaha. Kaya naman dumiretso na kami dito sa Yamaha at nagtingin-tingin si best friend ng mabibiling bagong motor dahil nasira ang preno niya. Dahil hindi naman daw marirelease the same day yung kanyang kung bibili siya ng bagong motor ay nag-decide siya na palitan na lang ng bagong disc brake at saka disc pad. So ayan si best friend at ang kanyang legendary na Aerox. At hindi naman nga nagtagal ay naayos agad yung motor ni best friend. So after na makitain ni Ed dun sa Yamaha ay tumulak na kami dito sa aming susunod na destination. Another lake view na naman ito. Kung hindi ako nagkakamali ay dito to sa may baybayin ng Agoncillo. Pero kung nagkakamali ako ay wala naman kayong magagawa dahil ito naman ay vlog ko. So ayan, si tatay ay wari bang hindi ko alam kung tumatae o nangingisda. Kung tumatae man siya ay okay lang dahil napakain niya yung mga ibang tilapia at tatawilis doon sa dagat. So ito ngayon nagtuloy-tuloy na kami at papunta kami sa bahay ni Mayor na kaibigan ni Elot.
Pero pagdating naman namin sa bahay ni Mayor ay kakaalis lang daw niya. So nagpahinga lang kami ng konti at tumuloy na kami dun sa restaurant ni Mayor. Nakatabi ng kanyang rest house. Maganda yung daan dito papunta sa kanyang restaurant. Makipot yung daan pero maganda yung sceneries. Ayan o. At after a few minutes nga ay nakarating na namin dito yung rest house at restaurant ni Mayor. Ito yung Emrys. At ayan, mayroong napakagandang view overlooking again dito sa Laguna. Yeah, dito nga pala to sa Agoncillo, Batangas. So ito yung restaurant. So this time ay naglakad-lakad muna kami dito at pumasyal-pasyal bago kami nag-order ng aming lunch. Hindi ko na lang na video yung in-order naming food kasi sobrang gutom na ni Ed. So ang in-order ko ay boneless bangus. Sobrang crispy niya, but since boneless siya, nagtataka ako at nag-iisip ako baka nung isda pa lang siya sa dagat ay para lang siyang tela na naaanod kasi boneless nga siya. So ngayon, after namin na mag-lunch ay pumunta kami dito sa viewing deck sa likod ng rest house ni Mayor. So napakaganda ng view dito. Kitang kita nyo yung pinaka crater ng Taal Volcano. And then after that ay tumulak na kami pabalik ng Tagaytay. So okay naman yung performance ng aking Vespa. Actually this is the first time na ginamit ko yung Vespa ko sa long ride. At mabilis ang takbo. Okay naman siya sa kurbada. Nadulas lang ako ng one time. Buti na lang hindi sumemplang. So after that ay hindi na ako masyadong nagmabilis kasi every time na tumutulin ako ay parang sumasakit yung wallet ko, na parang bang nakukuwenta ko kung magkano yung mga ipapagawa ko kung sakaling ako ay kumalat sa daan. So thank you guys sa pagsama sa aming ride, at ito yung total na tinakbo namin sa aming Batangas Loop, 188 kilometers. So guys, kung naghahanap kayo ng mga video na mapapanood na sasayang sa oras nyo, subscribe kayo sa YouTube channel ko, Autoscoop.